18 kargador. Actually, 18 maleta boys, 18 basurero. Pwede po silang i-describe na ganon sa ating pananaw. Bakit basurero? Di ba mga basura ang kanilang sinasabing kinukuha at Magandang umaga sa inyong lahat mga ka-Duterte sulid. Nako po, Ate Claire, pati ikaw nakikisawsaw ka na rin. Mga ka-Duterte, bagong lahat, isang pagbati sa inyo dyan, gising-gising, magandang umaga. Nako po mga idol, alam naman natin itong nangyari kahapon, itong 18 Marines, di ba? Pero ang laman ng usapan ng Blue Ribbon Committee kahapon sa hearing nila ay wala. Bago tayo pumunta sa Senado, pag-usapan natin itong sinabi ni Ate Claire na mga basura ang laman itong 18 Marines. Kasi alam natin, tayong taong bayan, na proud tayo sa ginawa ng mga 18 ex-Marines, mga idol. 'Di ba? Kasi naisiwalat at nailantad. Nalaman natin itong mga kongresista. 'Di ba? Mga senador. Pati ito si Speaker at saka si PBBM na-involved doon yung mga pangalan nila. Bakit ang laman ng usapan ay 18 Marines pero parang anti-Marines sila? Ano ang nangyari? Kaya tinutukoy nila na basura, kargador ang 18 Marines kasi sa taong bayan ay sila ay mga bida at hero. Pinagmamalaki natin sila. Bayani. Sa mata nila, sa mata ng admin ngayon at itong gumagawa ng hearing kahapon na liderato ay hindi hero at hindi bayani. Kontra pa sila. O kagaya kay Ate Claire kayon, nag-react siya. Pwede nilang tawaging basurero, kargador. Isipin mo yan. 'Di ba? Ganun. Eh mga sundalo yun. 'Di ba? O ituloy muna natin to kasi meron pa siyang sinabi. Tuloy mo natin na medyo manggigigil ka minsan kay Ate Claire eh. nadala? So, nakiusap lang naman po ang AFP na wag nang tawagin na sila ay ex-Marines dahil sila po ay wala na sa serbisyo nung sila ay Wait lang, nakiusap ang ex-Marines, mga Marines, na wag na silang tawaging Marines or ex-Marines? Bakit? Dahil ba lumantad ang mga pangalan nila? Grabe no? pumasok bilang bodyguards ni Zaldico. So, ang request nga po ng AFP ay kung maaaring tawagin nila na 18 witnesses or 18 bodyguards. So, 18 cargadores or 18 basurero, pwede naman po silang i-describe ng ganyan. Isipin nyo mga idol, nakiusap ang AFP na wag silang tawaging 18 ex-Marines, pwedeng tawaging 18 witnesses, or pwede silang i-describe na basurero, kargador. Walang yan naman to. Pwede ba yung ganun? Nagsilbi sila sa bayan? Di ba? Kahit sabihin mong isang taon ka lang naging sundalo, ex pa rin ang tawag sa'yo. Ex-Marines, ex na sundalo, ex-security guard, ex-convict, mga ganon. 'Di ba? Pwede kang tawagin na kung dati kang pulis, ex-pulis, mga ganon, 'di ba? Kahit matanda ka na, kahit ugod-ugod ka na, ngayon dati kang pulis or sundalo, nagretiro ka ngayon o tumigil ka man sa pagiging serbisyo mo, pagiging sundalo, naging kargador ka man sa barko, sa palengke, kahit saan pa yan, ay ex-sundalo, ex-pulis pa rin ang tawag sa iyo, Ate Claire. Konting respeto lang. Huwag tayong maging bias sa mga nagyayari. Kasi alam natin na ang pinaglalaban ng mga sundalo ngayon
ay bayan. Buwis buhay. Isipin mo ang ginawa nila para lang ilantad itong mga nangyayaring korapsyon. Pamilya nila, may isa pa yung sundalo diyan na yung that day hindi pa siya 'di ba? Na ano yung kapatid niya na nawalan ng buhay, nagkaroon ng sakit, may tumor. Pero dumalo talaga siya sa hearing para lang isiwalat itong mga nangyayari. Grabe mga idol. Grabe itong nangyayari ngayon. Alam kasi natin mismo na ang admin ngayon ay na-involve ang pangalan ni President Bongbong Marcos. Diyan sa affidavit ng 18 ex-Marines. O, ay sabi ni Ate Claire daw, 18 kargador. O, pwede daw tawagin ganun. O, basurero. Isipin niyo mga idol. Grabe. Ganito kalala at ganito ang nangyayari ngayon. Diyan mismo sa Senado, ganun din. Yan din ang pinag-usapan kahapon. Totally wala naman sila talagang ginawa eh. Ang sinasabi ni Kiko at saka ni Gatchalian, mga idol, yun ay parang meeting. Di abanse. Panoorin natin tong sinabi ni Kiko, mga ka-Duterte. Panoorin muna natin bago tayo mag-react, okay? Baka kasi hindi naintindihan masyado ng ating mga kababayan. Kaya ito ay hindi hearing at ito ay committee meeting, consultative meeting, ay dahil kinikilala natin na hindi pa nahahalal ang lahat ng membro ng Committee on Public Accountability. At dahil hindi pa nahahalal lahat ng membro, hindi pa constituted ang committee. Although the chairperson has been elected and the chairperson, as legislative practice will reveal, has from time to time been allowed by practice to hold consultative meetings. Oh, 'di ba? Consultative meetings, mga idol. 'Yun ang tawag diyan sa kanila. Kumbaga, nag-a-attendan sila. Itong mga senador na pwedeng ihalal diyan sa yung literatong ginagawa nila ngayong Blue Ribbon Committee. Diyan sa kanila mismo, sa minority iba rin yung kanila kaya tano. Pero pinag-usapan din nila yung 18 Marines. Diyan mismo. Oh, kahapon dumating ang 18 Marines diyan. Nagbago ang isip nila. Kasi si Pia at si Robin Padilla, hinatak nila ngayon papunta doon sa kwarto ni Robin. Oh, doon sila nanood na lang sila. Kinabahan sila mga idol, mga ka-Duterte. 'Yun ang totoo. 'Di ba? Yung ginagawa talaga nila ay attendance. Diretsuhin na natin. Pinaganda lang ni Kiko. Kumbaga, ang pinag-usapan talaga nila diyan, paano nila uumpisahan itong Blue Ribbon Committee nila na ginagawa. Itong kanila lang, bukod yung kanila Marcoleta at Cayetano. Kanila, itong mga witnesses, paano nila gagawing usapan itong issue nila na flood control nila. Kanila mismo. Pero ang laman ng nila ay parang antay. Antay sa ex-Marines. At tinutukoy pa dyan kahapon ni Raffy Tulfo na bakit tinatawag na bayani itong mga 18 Marines. Kagaya ni Ate Claire. Di ba? Oh. Bakit tinawag na bayani or hero? Hindi naman daw tawagin ganun. O pwede daw silang tawaging kargador or basura kasi basura daw yung mga ginagawa nilang affidavit. Kasi alam natin mismo, yung kapatid niya na si Erwin Tulfo, isa rin sa mga nakatanggap. Ay mga ka-Duterte, mga idol, kayo na lang ang maghumusga kahapon kasi minsan, ito na nga sinasabi nating kangaroo court. Alam kasi natin mismo, tayong mga taong bayan, ang hinahanap natin, yung usaping korupsyon. Na kagaya na ginagawa nila mismo ni Cayetano, Marcoleta, yung kanilang liderato.
isinisiwalat itong mga kongresista, alam naman natin 'tong flood control issue na 'to, itong mga anomaly na 'to, ay halos lahat diyan ay ang involved diyan itong mga kongresista, 'di ba? Punta ka sa mga lalawigan, yung mga project na 'yan, 'di ba may mga karatula, may billboard nakalagay, billboard tawag diyan o nakapaskil. Anong pangalan ng project, kailan natapos, kailan nagsimula, kailan natapos, tapos ilang budget, tapos nakalagay dun na ano ni ano, hawak ni congressman ganito, ganyan, 'di ba? Tapos pagdating dun sa ano, "Uy, ano pala na 'to, tapos na, okey na, bayad na lahat, pero bakit walang nagawa?" Ganon ang nangyayari mga ka-Duterte. Yun ay tinatawag na ghost project. Meron namang project na nagawa pero hindi tapos. Poste lang nakatayo. Biga lang nakatayo. Ganon, 'di ba? Tapos ang dami ng damo. Ang daming nakitang ganong project din, mga ka-Duterte. Tapos nakalagay dun kung sinong congressman. 'Di ba? Ganon ang nangyayari. Kung hindi tayo hinusgahan ng langit, ang ibig kong sabihin itong nangyayaring bagyo, lindol, mga gano'n-gano'n, something like that. Speaking pala kahapon mga idol, balik ng eskuwela kahapon, may mga nangyaring lindol sa Davao, dito sa parte ng Davao del Sur, Gensan. Ay sana maging maayos ang lahat. Grabe ang lindol, 7 point something ang mga idol, magnitude. Kaya timing na timing itong Senado malas talaga sila. Excuse me. Malas sila, malas. Talagang malas. Itong admin na malas din. Bakit doon pa sa Davao talaga, sa ibang bansa na lang sana 'no? Grabe mga ka-Duterte. 'Yun ang tinutukoy natin at 'yan ang isinisiwalat ng 18 Marines. Kaya nga tinatawag sila Brave 18 Marines, the whistleblower, mga ka-Duterte. Hindi na nga ako nag-ano nito, nag-react sa mga nangyari nito. Alam ko walang nangyayari. Kahapon, wala akong ano 'to po, nabubuwisit na lang tayo. Instead na suportahan nila itong nangyayaring ay na-involve kasi mga senador doon. Bakit si Jinggoy, 'di ba? O anong sinabi ni Boyeng Remulla? Aligasyon pa lang 'yun, yung kickback niya at saka itong sinasabi ng komisyon na 500, isipin mo 500 million. Anong ginawa ni Jinggoy? Pumunta sa sandigan, humarap. Anong ginawa nitong ibang liderato? Kontra agad. Allegation pa lang ito. Hearing pa lang ito mga ka-Duterte. 'Di ba? Harapin nila. Pumunta sila sa Sandigan Bayan, mag-apela sila doon. O magsampa, alam natin na kahapon may 18 sa 18 Marines, may 3 diyan ng ex-Marines na sinampahan ng kaso. Meron diyan kasi sa affidavit nila, siguro binasa ng mga senador, may sablay dito, ganito ganyan. O, dito natin magkakaalaman itong liderato nila Cayetano, itong majority. Kasi siyempre magde-defense din yun sila. Maganda itong usapin kanila Cayetano at saka Marcoleta, mga idol. Kumpara dito sa kanila. Kasi ang nangyayari dito, magkakahiwalay at magkakabukod ang kanilang mga hearing. Ang mangyayari ito kanila meeting pa lang yan. Pag pinag-uusapan nila kung sino talagang ihahalal, ganito, itong mga witnesses, kung anong mangyayari dito sa direksyon ng kanilang mga issue. Wala pa silang ano talaga as in agenda na ito dapat gawin natin. Sa susunod, ito naman, wala pa siya. Nabigla sila lahat. Ay, pasintabi lang po, natatawa ako na medyo nakakainis kasi ang ginagawa naman talaga ng itong mga sundalo, dating sundalo, sabi pa ni Ate Claire, pwede daw i-describe na kargador o basurero kasi basura daw itong mga sinasabi nila. We'll see kasi alam na natin na involved ang pangalan ni PBBM dyan, speaker, malaking tao, malaking senador. Yan, mga big fish yan. Yan tinatawag na big fish.
Hindi natin alam kung sino yung mga mastermind, 'di ba? At alam natin mismo si Inday Sara, diyan sa kanya nagsimula lahat 'yan. Sinabi ni Inday, alam natin lahat 'to at maraming nakapanood sa video niya, itong live niya, na talaga namang pinangdidiinan niya. That time ay galit na galit siya. Siyempre na-involve siya, ayaw niyang ano, "Naano niyo ako, parang iniipit niyo ako, ha." Oh, gano'n, binulgar niya, 'di ba? Tapos sabay hinusgahan tayo ng langit. Nagkabaha, nagkabagyo, nulindol, ayun nabulgar lahat, nabuking lahat. Alam nga naman si Duterte pa rin may gawa nun. Sasabihin niyo gawa ni Duterte 'to. Nabuking tuloy tayo. Grabe lahat ng mga nagawa palpak ng itong ano, Duterte. Itong sabongero, Duterte, 'di ba? Oh, iko-connect nila sa Duterte. Itong nangyari do'n sa ano, Duterte pa rin. Wala silang bukod ano, ito bukang bibig Duterte. Baka pagdating dito sa kabilang liderato itong hearing nila Gatchalian, ni Kiko, ni Tulfo, baka i-connect nila sa Duterte. Kasi alam natin mismo, tayong taong bayan, tayong mga supporter ng mga Duterte, ay napakarami natin, 'di ba? Alam natin mismo na tayo mismo gusto nating i-push ang Duterte. At mahal na mahal natin ang Duterte dahil sa kanilang ginagawa, dahil sa kanilang pinaglalaban, dahil sa kanilang mga tapang at malasakit para sa bayan. Walang iba na humaharap, lalong-lalo na sa itong mga war on drugs, na may tapang humarap dyan. Itong korupsyon. Di ba? Duterte lang ang nagbigay ng pag-asa sa bayan nating Pilipinas. Yun ang totoo. Kaya sila dyan sa loob nagkalitsi-litsi. Nabubulabog na sila lahat. Pumasok ang Duterte sa pagiging national. Ibig kong sabihin, dati silang local, di ba? Mayor-mayor lang sila. Dumating sila at dyan sa local, dyan sa national na sila pumasok. Itong pagiging presidente nila, ni Tatay Digong, dumating si Inday Sara, naging vice president. Nabulabog sila lahat. Kasi, yung mga ginagawa ng mga liderato at mga dilawan dyan, ay magiging balakid ang mga Duterte sa buhay nila. At alam natin lahat dyan, ang yang mga bilyonaryo at yang mga milyonaryo dyan sa atin, yan ang nagpapatakbo sa ating bansa. Hindi ang presidente, mga ka-Duterte, mga idol, ang mga mayayaman ang nagpapatakbo sa atin. Kaya tayong mga mahihirap, lalong naghihirap. Kaya ang mindset natin ay maling-mali sa umpisa pa lang. Sila lang itong yumayaman. Yung mga lupain natin, binili na nila lahat dyan. Kita yung mga lupain natin dyan. Sino ang mga Instead tayo, lalo na itong mga magsasaka, ang lalaki ng lupa, pero bakit ang hirap na hirap sa buhay? Samantalang sa ibang bansa, ang mga magsasaka nila, sagana sa buhay. Kasi suportado ng pamahalaan, maayos na sistema. Ganun mga idol. Ganun. Sabay angat lahat. Hindi yung sila-sila lang. Ganun ang nangyayari sa atin. Sila-sila lang ang umaasenso. Kita mo, sa sahod pa lang, wala na tayo. Di ba? Magkano minimum natin kumpara sa kanila? Walang kakulangot. Katiting lang yung atin mga idol. Kulangot. Tapos grabe pa sila, mag-corrupt. Ay, nagtuloy natin itong sinabi ni Kiko, mabubuisit lang tayo mga ka-Duterte. Alam natin mismo, tayong taong bayan, ay minamahal natin ang Duterte. At sinusuportahan natin ang itong 18 Brave Marines. Itong 18 ex-Marines. At huwag nilang sabihin na basura at kargador. Kasi buhis buhay nila, pati pamilya nila. Isipin mo, banggitin mo yung presidente ng Pilipinas
At alam natin yan, ang mga Marcos, kung ano ugali. Noon pa yan, hanggang ngayon. Di ba? Mahirap magsalita kung anong nakaraan kasi hindi pa naman ako buhay noon. Pero base sa mga ano ng mga matatanda, ay napaka ano. Ay, siguro, binoto natin to si Bongbong dahil talaga sa Duterte. Isa pa doon, binoto rin natin siya kasi iniisip natin si Bongbong noon at itong Marcos, binigyan natin sila ng chance at tingin natin na mababayaran niya itong mga utang ng Pilipinas kasi alam natin itong ill-gotten wealth nila noon at itong mga gold bars na binabanggit nila at akala natin noon ay totoo. Hindi natin alam, baka totoo nga, pero wala na. Totoo man or hindi, wala na pa rin. Sabihin natin totoo yun, hindi nila tayo tutulungan. Hindi tayo nila iaangat. Kita nyo na nangyari ngayon. Tuloy natin to kay Kiko. Even if there is no quorum, even if the committee has not been fully constituted. And also, yes, that is correct, is empowered to designate a vice chairman. So in the meantime, because we are, have not, out of respect for our colleagues in the minority, dahil hindi pa nako-constitute, hindi pa sila hinahalal, ay hindi natin tinatawag itong, o hindi natin isinasagawa ang hearing. This is in contrast to the previous bogus hearing last Thursday, wherein the Blue Ribbon Committee precisely had been declared vacant, and even before we removed the Senate President, former Senate President. Pause muna natin mga idol. Parang wala akong ganang makinig sa nila. Kaya kahapon, nung napanood ko itong mga video nila, wala, sa umpisa pa lang, ang sarap mag-comment eh. Tigil nyo na yan. Itigil talaga nila. Walang mangyayari alam mo nangyayari sa kanila mga ka-Duterte? Gumagastos sila ng pera. Pera ng bayan yan ha. Ito magkano? Milyon ang pinag-usapan dyan. Milyon ang pinag-usapan dyan. Anong sinabi ni Gatchalian kahapon? Di ba? I think 20, 25, parang ganon. Milyon. Tingnan mo naman mga buhay natin mga ka-Duterte. Nawala na nga lahat ng budget natin dyan. PhilHealth, mga tinatawag ang Maharlika Fund, GSIS. Ano pa bang mga budget ng Pilipinas dyan na nawawala? Plus, itong ginagawa nilang nagkanya-kanya sila. Dahil sa na-involve yung mga pangalan nila at ayaw nila mailantad yung totoo, kita nyo naman, ganun ang nangyayari dito mga ka-Duterte. Lumabas alam naman natin yung si Senate talaga ay si Cayetano. Alam natin mismo ang legal na pagbubutuhan ay 13 at niluklok nila ito si SP Alan Cayetano, di ba? At alam natin mismo na mas bagay sila. Ito si Marcoleta ang magiging chairman ng Blue Ribbon Committee. Kitang-kita naman natin mismo pagdating sa mga ganitong hearing at alam natin na mas masarap panoorin at pakinggan yung mga nangyayari dito sa hearing nila Marcoleta at ni Cayetano. Kasi ang pinag-uusapan nito, flood control project mga ka-Duterte. Itong involved ng mga project ng mga kontraktor at itong mga kongresista. Diba? Ngayon, lumabas ang 18 Marines. At noon pa yan, itong Marso yata sila nagpakita, hindi pa sila na-publicity noon. Dito, dumating na sila sa Senado, naging usap-usapan na sila. Walang may ibang may gustong ipalabas yun. Itong 18 Marines noon, pagkalantad nila. Nagsimula pa yan sa video-video itong mga helicopter. Pagsakay ng mga maleta sa mga bulletproof na mga sasakyan.
Walang ibang media diyan o network na gustong pag-usapan. Ngayon lang 'yan mga ka-Duterte kasi nandiyan na sila sa Senado. Kumbaga, na-publicity na sila. Nabigyan sila ng pansin. Kasi itong mga nakarambuan, tayo lang mga taong bayan at tayong mga vlogger lang ang pumapansin diyan. Yun ang totoo at yang SMNI, diyan tayo manood sa SMNI mga ka-Duterte. Yan ay masa at hindi bias. Pusong masa talaga. Kumbaga, pusong Duterte. Yun na, diretsuhin na natin yan. Kaya nga si Kibuloy, inano nila, hinuli nila, di ba? Sa panahon ng Duterte noon, ni administrasyon ng Duterte, wala namang nangyaring corruption sa Duterte. Puro ang ano nila, war on drugs. Ang sinisigaw nila, war on drugs. Eh kung mayroon pang corruption noon, noon pa lang, sinisigaw na nila yan. Di ba? Walang corruption noon. At may mga corruption, itong mga congressman. Di ba? May tinanggal sa panahon ni Tatay Digong. Inday Sara, allegation nila. Wala, hinarap sila sa Senado. Pinagtawanan lang sila ni Inday. Tinuruan pa sila ng ano, nagmumukha kayong katawa-tawa. Isipin nyo yan. Totoo yun, mga ka-Duterte. Ayon sila, ay mga dilawan yun. At yun, kasama yan sila sa nabanggit ng 18 Marines. Ito mga dating Quadcom. At itong mga representative. Alam natin yan. Na grabe sila makipagbatiko sa Duterte. Bukang bibig nila, Duterte. Duterte. Duterte talaga. Kasi takot silang maibalik ang Duterte at maiupo si Inday. Yang nangyayari ngayon, itong nangyayari sa atin ngayon, kaya sila ngayon nagkakandara pa at malapit ng eleksyon, yan sila at alam nila mismo ang taong bayan, kahit anong gawin nila sa mga Duterte, kahit sira-siraan man nila, ay hindi na nila mabubura. At hindi na nila mabubura ang tiwala ng bayan. Alam niyo kung bakit? Nakatatak na yan. Kasi, hindi pa yan sila dumaan sa buhay natin. Doon pa lang yan sila sa Mindanao. Nakatatak na yan sila sa Mindanao. Na may Duterte na pangalan na Digong, talaga namang namamayagpag sa bayan ng mga taga Davao. Yun ang hindi nila mabubura. Ang pangalang Duterte. Kahit sira-siraan nila, kahit anong allegation nila, corruption, wala silang makitang ganun. Kasi ang Duterte, nakikita ng taong bayan kung ano ang tunay na serbisyong ginagawa. Yun ang hindi nila mabalik-balik. Kaya takot sila na once ang makaupo ang Duterte, nakita na natin ang Duterte kung ano ang ginagawa nila sa bayang Davao. Itong syudad nila. Dumating sila sa national at naging presidente ang Duterte na si Digong at gumawa ng ligasiya, gumawa ng magaganda at maraming kumukontra kasi alam niyo bakit? Tatatak na naman yan sa mamamayang Pilipino. At ang problema dyan, ang susunod na Duterte at hindi nila matitibag ulit yan. Ganon ang nangyayari ngayon kay Inday Sara. Kaya hinahanap natin ang pangalang Duterte at ang susunod ang itong mga anak. Natakot ang mga oligarko at itong mga dilawan. Yun ang totoo kasi alam nila mamamaya, aside sa mga gagawa sila ng maganda, hindi na masusunod ang mga pangsariling interes ng mga mayayaman. Ganon mga idol. Hindi naman talaga. Yung mga politiko na yan, puppet lang yan sila. Alam natin yan lahat. Puppet. Kaya nga pera-pera na lang sila dyan. Sige. Ganon.
Ganun ang nangyayari sa atin ngayon diyan, mga idol. Kaya hindi tayo umaangat. Nakaramdam tayo ng pagbabago sa panahon ng Duterte. Ginhawa, seguridad, safety, at itong mga siga sa lansangan nanahimik. Pati itong droga, korupsyon, at krimen. Ang maganda pa dyan, gumawa sila ng ligasiya na pangmatagalan. Tulay, pasilidad, benepisyo, maraming nakatanggap na mga benepisyo, lalo na yung mga sundalo at pulis at itong nasa gobyerno. Ang masaklap, itong mga nasa ospital, marami ding mga nagawang hospital, lalo na sa parting Sultan Kudarat, sa iba-ibang parte ng Mindanao, libre billings, zero billings. At alam naman natin lahat, dito sa Manila ay overpopulated. Kaya dyan sa PGH noon, ay talaga naman grabe dyan ang mga pasyente. Tinanggal nila. Anti-commission, itong anti-corruption, tinanggal nila. Ganito. Kaya nga ang Duterte, gumawa ng maganda si Digong, gumawa siya ng maganda. Maraming kumukontra, mga idol. Isipin nyo, yung dulo, yung ano na yan, Baywalk ba yan? Yung Rojas Boulevard? Di ba? Ang puro yan, alam naman natin, napakasangsang ang amoy dyan pag yan bumagyo at bumaha at nagkalat ang basura. Ngayon, pinaganda ni Duterte. Ang dami talagang kumukontra dyan kasi tatatak na naman yan sa mga taga Maynila. Hindi lang, pati sa ating lahat. Na ang Duterte lang ang nakagawa niyan. Ilang dekada mga ka-Duterte. Ilang presidenteng dumaan dyan. Ilang presidente. Aquino, Ramos, Gloria, dami dyan. Erap. Anong nangyari? Walang isa dyan. Kasi alam niyo bakit? Babatikusin sila. Sisiraan sila. Sisiraan kung anong mga ginagawa mong maganda. Ganon ang nangyayari sa atin. Tandaan natin yan. Pag once na ikaw, isang politiko na matino at marami kang gustong magipaganda sa buhay o sa syudad nyo o sa bansa mo, asahan mo marami kang balakid na dadaanan at pagsubok. Ganon yan. Kahit saan, kahit sa ating buhay, i-relate natin sa buhay natin. Marami tayong plano sa buhay, sa future natin para sa pamilya. Marami kang pagsubok at balakid. Ganon din yan. Ang pinaglalaban ng Duterte. Ganito ang reality. Real talk na tayo. Yun ang totoo. Yan ang nangyayari sa ating mga sa Senado dyan. Meron talagang dyan, good or bad. Dito tayo sa good. Kahit anong mangyari, kahit sira-siraan tayo, dito pa rin tayo sa good. Dalawang tao lang ang meron, good or bad. Dito tayo sa good. Anong sabi ni Atty. Respicio? Pag gumawa ka talaga ng mabuti para sa bayan, asahan mo, marami ka talagang masasagaw pa at marami sa iyong maiinis at marami sa iyong sisiraan ka talaga. Basta dito ka pa rin sa good. Kasi tama ka. At itong mga kumukontra, sila itong mga mali at hindi tama. Di ba? Sabi ni Respicio yon, mga ka-Duterte. Attorney Harold Respicio, believe ako doon. At sana wag siyang magbago at wag siyang magpaano sa pera. Pero tingin ko hindi. May prinsipyo siya. Abogado kasi siya eh. Kaya siyang kumita. Kaya naman niya. May natapos siya. Abogado siya. Isa siyang vice chairman ngayon, vice mayor ngayon sa Ria Mercedes. Okay? Kaya ito yung mga nangyari kahapon, mga ka-Duterte. Good luck sa susunod na hearing. Kaya abangan natin tong hearing ni Marcoleta, ni SP Senate President Alan Cayetano. Siya talaga ang legit na sabihin ni Cheese naman, ito na naman si Cheese Swiss. Wala daw Senate President. Ewan ko nito. Isa rin to eh.
Takot din 'to. Alam natin lahat masisira ang pangalan niya. Masisira ang pangalan ni Heart Evangelista. Kita niyo naman mga kadudol. Matagal na yan sila naging senador kasi dapat kayo sumuko na kayo. Alam kasi natin lahat yan. Kaya gusto nila, maraming gustong tumakbong politiko mga idol. Talagang pera talaga. Kung ako masusunod maging presidente, bigyan niyo ako ng suporta. Tanggalin natin ang Kongreso. Yung mga party list na yan. Sorry na lang sa mga matitinong mga congressman. Ito mga matitino. Meron talaga dyan. Sorry, por tanggalin natin yung Kongreso talaga. Tanggalin na yung mga congressman. Wala nang congressman. Gobernur, mga vice governor, mga wala. Wala na yung mga ganun. Tama na yung presidente, vice president, senador. Diretso na kaagad tayo sa mayor, vice mayor. Okay na yan. Wala na yung mga konsehal. Yan ay pera-pera na lang mga ka-Duterte. Wala na yung mga ganun, mga konsehal. Kasi meron na tayong barangay kapitan. Meron na tayong kagawad doon. At wala din na kailangan ng mga konsehal kasi may mayor, may vice mayor. Hindi na kailangan ng mga congressman, mga ganun. Kasi may mayor ka na dyan sa syudad nyo. Kaya na yun ni mayor. Kayang-kaya na yan ni vice mayor. Ang sarap ng buhay nila. Kayang-kaya na yun. Kaya nga puro kurap na ang ginagawa nila. Wala na silang ginagawa. Kasi daming pera ng Pilipinas. Isipin mo, ilang milyon ang Pilipino. Araw-araw nagkukuha tayo ng tax. Kinukuha natin ng tax araw-araw. Ilang milyon yun. Ganon ang kalala. Pero ang mga pasilidad natin, luma. Hindi tayo high-tech. Luma ang mga pasilidad. Luma ang mga infrastructure. Luma ang mga kalsada. Kasi dapat doon napupunta yun. Ito mga kagamitan, kalsada, mga gusaling. Dapat mayroon tayong mga magagandang high-tech na mga venue, mga ganun ba? Ganun ang ginagawa sa ibang bansa. Ito mga tax nila. Ang nangyayari sa tax natin, pinapasahod natin, ninanakaw nila. Sobra-sobra eh. Ang daming pera ng Pilipinas, mga idol. Ilang milyon tayo dyan. Araw-araw. Tapos OFW pa. Lalo ng OFW, number 1 yan sila magbigay ng tax. Kami. Ang laki ng tax namin. Papuntang Pilipinas, papasok. Kaya we'll see, itong mga nangyari sa atin, real talk na tayo mga idol. Walang mangyayari dyan sa hearing nila, itong hearing ni Minority Black. Walang nangyayari yan. Ang nangyayari dyan, antay. Pinag-usapan nila itong 18 Marines na basura nga. Kita nyo naman. Kasi alam natin yung pangalan ni Tulfo nandun din. Mahirap sumali yung mga Tulfo sa hearing na yan kasi na-involve ang pangalan nila. Ay, naku po. Kaya ito yung mangyayari sa bansa natin. Tayo mismo ang maapektuhan, tayong mga Pilipino. Gutom na nga tayo, crisis na nga sa atin, sila hindi nila nararamdaman. Magkano buwanan nila? Lalaki. Magkano buwanan kumpara sa ating mga kontraktual na ordinaryong Pilipino? Magkano lang? 500, 600? Isang araw? Samantalang sila, magkano isang araw yan? Diyos, naku po. Times 10. Kaya, hindi ako believe dyan sa kanila. Kaya tanggalin na ito, mga dating senador na yan, Kiko, tanggalin na yan, Soto, Lacson. Iwan ko, ba't nanalo pa yan? At alam natin mismo, dati dapat itong Duterte 10, di ba? Dapat sila nandyan eh. Ito, kasalanan na. Ewan ko, paano nangyari? Binoto naman talaga sila ng taga Mindanao at Visayas. Bigla na lang nagbagong numero. Ay, nako. Kaya tayo, kahit iloklok natin si Duterte, pagdating dyan sa Kumilik, ewan ko lang. Nandyan pa naman si George Garcia. Ganito ang mangyari. Tayo talaga, taong bayan, ang maglulok kay Duterte. Huwag tayo papayag na dayain nila pagdating sa eleksyon. Kawawa tayo mga idol. Pera na natin, wala. Kaya suportahan niyo ako sa pagiging presidente ko pag ako tumakbo. Kausapin ko yan si Inday Sara, tanggalin yung Kongreso. Diba? I-comment nyo dyan, tanggalin.
Tanggalin talaga dapat ang mga kongreso na yan. Nandiyan yung ano, tinanggal na nila si Kiko. Mapapaaway ka talaga dito. Ay, mag-comment na lang kayo dyan, mag-like at mag-share. Maraming salamat sa iyo mga ka-Duterte. Abangan natin tong balitang itong araw na to. Pasensya na, hindi na ako nakapaggawa ng video kagabi. Mabubuisit ako. See you! Maraming salamat sa mga nag-follow at nag-subscribe. Mag-ingat tayong lahat mga ka-Duterte. Ka-Duterte, solid. Kaya, Inday Sara pa rin. Kaya, laban sa mga 18 Marines, 18X Marines. Kayo ang bayani talaga. Promise. Buwis-buhay ang ginagawa nyo. Huwag kayong maniwala dyan sa mga chismosa. Ate Claire, wag ka. Basura, pwede na silang tawagin ganong basura or ano, kargador. Ay, wala talagang respeto, no? Si Ate Claire, tawagin yung ano, mainis ka. Diba? Ay, see you mga idol. Magandang araw sa lahat. Bye-bye. Ingat kayong lahat. Maraming salamat.